Magandang araw! Ako po si Teacher Janice at sama-sayo tayong matuto sa araw na ito. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso't kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Diyos Ama, maraming salamat sa mga biyayang iyong kaloob. Idinudulog ko ang lahat sa iyong kabanalan. Idinadalangin namin na kami ay gabayan at lahat ng mga bata ay lumaki nang aayon sa iyong kagustuhan. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. The Content Standard, the Performance Standard, and the most essential learning competency. Kamusta mga bata? Handa na ba kayo sa isang makabuluhang gawain na magpapaunlad sa ating kaalaman, magpapatibay ng katawan, at maghahatid ng kasiyahan? Ang ating layunin sa araw na ito awitin natin ang Leron-Leron Sinta at sasaliwan ng galaw ng katawan. Sagutin ang mga tanong. Ang mga ginawa natin sa awitin ay pagwawalis, paghuhugas ng pinagkainan, paglakad sa halip na gumamit ng sasakyan at pag-igib ng tubig sa poso, at paggamit ng hagdan sa halip na gumamit ng elevator o escalator. Kailan naman natin nararapat gawin ang mga gawaing ito? Ang galing mo naman, ang mga gawaing ito ay ginagawa araw-araw dahil habang ginagawa natin ito ay gumagalaw ang ating katawan at ang ating mga kalamnan. Ang galing mo naman at dahil dyan, bibigyan kita ng 5 ngiti. O, ipagpatuloy natin ang ating aralin kasama si Teacher Ja. Nakapaglakbay ka na ba sa magagandang tanawin na mayroon tayo? Saan-saan ka na ba nakapunta? Tara, samahan mo ako at kilalanin ang mga magagandang tanawin at kulturang etniko na mayroon sa South Cotabato.
Masaya ka ba sa ating paglalakbay? Tama ka, sadyang napakasayang maglakbay sa sariling bayan. Anong mga gawain ang nakapukaw sa iyong interes at gustong masubukan? Sino ang mga katutubong Pilipino na nakatira sa ipinakitang lugar? Tama ka, ang mga Tiboli ay nakatira sa bayan ng South Cotabato. Paano natin mapapanatiling maganda at malinis ang mga lugar na ipinakita? Ang South Cotabato ay mayaman sa kultura at magagandang tanawin. Isa na dito ang 7 talon ng Lake Cebu. Ang 7 Falls sa Lake Cebu ay isa sa mga atraksyon ng turismo sa lalawigan ng South Cotabato. Isa sa mga gawa dito ay ang pagsakay sa zipline. Ito ay tinaguri ang pinakamataas na zipline sa buong Timog Silangang Asya. Ang pagsakay dito ay nagdudulot ng kakaibang saya o excitement. Nangangailangan din ng tamang balanse ng katawan upang maging maayos ang iyong paglalakbay. Matatanaw mo ang iba pang talon na mayroon ang 7 Falls, tulad ng 2nd Falls na tinatawag na Bente at 3rd Falls. Ang tawag naman ay Blibid, habang ikaw ay nakasakay sa zipline. Kaakibat ng kayamanang kultura ng mga Tiboli ay ang magagandang kwentong bayan. Sa muli, salamat, ako po si Teacher Ja, at tara, magkwentuhan muna tayo kasama si Teacher Jan. Maraming salamat, Teacher Ja, at syempre, ako ang iyong guro, Teacher Jan. Ang pamagat ng ating kwento ay si Keluyog ni Mary Asuncion M. Alagos. May isang matandang lalaki na may kapangyarihan. May anak siya na si Keluyog. Isang araw, nagpaalam ang ama upang mangaso habang ang anak ay naiwang nakatago sa fantas. Ang fantas ay isang maliit na kwarto na nakadikit sa kisame. Pag-alis ng matandang lalaki ay biglang dumilim ang paligid. Biglang may pumagaspas mula sa ibabaw ng bubong na tila isang napakalaking ibon. Bumaba ito sa lupa at nagsabi, "Keluyog! Keluyog!" Tawag ni Busaw. Mabuti na lamang at dumating ang ama ni Keluyog at hindi natuloy ang pagkain ng Busaw. Upang maging ligtas, si Keluyog ay kinalbos siya ng kanyang ama upang hindi kainin ng Busaw. Ngunit ayaw pa awat ng Busaw, kaya kapag umaalis ang ama ni Keluyog ay binabalikan niya ito upang kainin. Isang araw ay umalis naman ang ama ni Keluyog at bumalik naman si Busaw. Itinago si Keluyog sa ilalim ng lutuan, ngunit nakita ito ni Busaw. Mabuti na lamang ay nakauwi ang ama ni Keluyog at tinawag ng matanda ang kanyang aso at pinakagat si Busaw sa aso. Mula noon, hindi na bumalik si Busaw. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Ngayon, sasagutin ninyo ang mga katanungan natin hinggil sa ating kwento. Ano ang tawag sa malaking ibon na gustong kumain kay Keluyog? Ano naman ang ginawa ng ama ni Keluyog upang hindi na siya kainin ng halimaw? At sa anong tribo naman nagmula ang kwento ni Keluyog? Tama ka! Ang kwento ni Keluyog ay isang kwentong bayan ng mga Tiboli sa South Cotabato. Kung ikaw si Keluyog, ano ang iyong gagawin upang makaiwas sa halimaw? Tama ka! Kinakailangan na ikaw ay may lakas at liksi upang hindi ka makain ni Busaw. Ang galing mo naman! At ang ating panghuling katanungan, anong katangian ang ipinakita ng ama ni Keluyog?
Ang galing mo naman. At syempre, para mas lalo pa tayong matututo, ibibigay ko sa inyo ngayon ang ating newscaster, Teacher Nice. Para sa ating nagbabagang balita, ginanap kumakailan lang sa bayan ng South Cotabato ang taunang patimpalak sa katutubong laro. Ang mga larong ito ay may kaakibat na skill-related fitness. Ang skill-related fitness ay may kinalaman sa kakayahan sa pagsagawa ng kilos. Ang bawat sangkap ay mahalaga upang mapanatili ang pangkalahatang kalusugan. Maliban sa mga tradisyon, paniniwala at kwentong bayan, mayroon din namang katutubong laro o laro ng lahi. Ang mga tiboli na halimbawa ng gawain na naglilinang sa mga sangkap ng skill-related fitness. Narito ang ilan sa mga laro ng lahi na natunghayan sa ginanap na Second Indigenous Peoples Games sa bayan ng Lake Cebu, South Cotabato. Agility, ang abilidad ng katawan na mag-iba ng posisyon sa tamang paraan. At ang sulil naman ay isa sa mga larong katutubo ng tiboli na halimbawa nito. Balance, ang abilidad ng katawan na mapanatiling nasa wastong tikas at kapanatagan habang nakatayo sa isa o dalawang paa. At ang halimbawa naman ito ay hanaw bekoy o kadang-kadang. Ang hanaw bekoy ay talaga namang nangangailangan ng magaling na balanse ng mga manlalaro. Coordination, ito ay ang kakayahan ng iba't ibang parte ng katawan na kumilos ng sabay-sabay sa paraang iisa na walang kalituhan. At halimbawa naman ito ay ang setanggung o lechon race. Power at speed. Ang power ay ang abilidad na gamitin ng mabilis ang lakas. Ito ay pinagsamang bilis at lakas. At ang speed naman ay kakayahan ng katawan na gumalaw o makasaklaw ng distansya sa maikling takdang panahon. At ang halimbawa nito ay ang larong si Dale de Clifford Bleboy. Mag-uunahan ang bawat grupo na makarating sa finish line. Sasakay ang isang manlalaro sa isang sanga ng puno ng palming o arika o betel nut. Ang unang grupong makarating sa finish line ay siyang tatanghaling panalo. Reaction time, ang sapat na oras na ginagamit sa paggalaw kapag naisip ang pangangailangan sa pagtugon sa galaw o hudyat. At ang halimbawa naman ito ay himanak. Ang himanak ay tulad ng archery na nagpapakita ng kagalingan ng mga katutubong gumamit ng pana at sibat para sa kanilang paghuli ng mga hayop at maging sa pagprotekta ng kanilang mga tahanan at katribo. Naway marami kayong natutunan sa ating nagbabagang balita. Sa muli, ako ang inyong tagahatid balita, Teacher Nice. Hanggang sa susunod nating mga balita, paalam! Base sa ating napag-usapan, sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Una, ano-ano ang iba't ibang sangkap ng skill-related fitness? Ang galing mo naman! At ating pangalawang tanong, ano ang mga katutubong laro ng mga nabanggit bilang halimbawa sa skill-related fitness? Ang galing-galing mo, kaya dyan bigyan ng sarili ng tumitibok-tibok na puso. Ano-ano ang mga benepisyo na makukuha natin sa skill-related fitness? Balikan natin ang ating paglalakbay sa simula ng ating asignatura o leksyon. Anong sangkap ng skill-related fitness ang maiugnay mo sa pagsakay ng zipline sa Lake Cebu? Napag-aralan natin ang tungkol sa Philippine Physical Activity Pyramid Guide. Isang bahagi ng pyramid na bibilang ang mga gawaing inihalimbawa natin sa skill-related fitness. Napakagaling mo naman at dahil dyan, bigyan ng sarili ng 5 kumikinang na bituin. Para sa susunod nating gagawin, pagtambalin ang laro sa bawat sangkap ng skill-related fitness. Pagtambalin ang hanay A at hanay B. Oh, handa ka na bang malaman ang tamang sagot? Sige nga, sabayan mo ako at
magbilang tayo. Napakagaling mo naman at dahil dyan, bibigyan kita ng 5 masasayang mukha. Sadyang napakagaling niyo talaga. O sige nga, at para naman sa ating panghuling gawain, takdang aralin o karagdagang gawain, isulat ang check kung ang isinasaad ng pangungusap ay tama at X naman kung mali. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Naway marami kayong matutunan sa aralin natin ito. Siyempre, ako si Teacher Janice at kasama ko si Teacher Ja po. Ako si Teacher Nice. Teacher Jan naman ako. Na Nagkakasin niyo ng kalakasan at kasiyahan. Paalam sa inyong lahat. Hanggang sa susunod.